Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong updates na naman ang gagawin natin. Ito ang ating pag-uusapan ngayon ay ito nga, patungkol nga dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Okay? Marami sa ating mga political experts nag-a-analyze na ano ba talaga ang ugat ng problema nitong si Bongbong Marcos. Kasi nagsisimula kasi ito noong pag-open ng kanyang second term ay pinare-resign niya ang kanyang mga gabinete, di ba? So, yan, inanalyze yan ng mga political experts na baka nasa gabinete nga yung mga hindi nagpe-perform, o talaga bang mga corrupt yung mga gabinete ni Bongbong Marcos, o anong tawag doon, mga tamad, 'di ba? Kasi nabanggit rin yan ni Atty. Claire Castro, 'di ba? Na kung yung mga talagang mga tamad at yung mga hindi nagpe-perform at mga corrupt na mga gabinete ay dapat lang tanggalin. Yan ang sabi ni Atty. Claire Castro, yung attack dog ng Malacanang, 'di ba? So, ngayon nagtataka ang lahat, bakit naman, kung buong akala natin papalitan yung mga gabinete, wala namang nangyaring sabi nga nila, nagdadrama lang. Anong tawag mo doon? Nag-courtesy resignation ka, tapos karamihan nire-retain lang, di ba? Yung dating gabinete ni former President Duterte, yun lang ang tinanggal tapos pinalitan, di ba? Ibig bang sabihin dahil dating gabinete yun ni former President Duterte ay corrupt yun, di ba? So marami ngayon ang mga nagtatanong, kasi ang tunay na reforma at malinaw na direksyon hamon kay Marcos Jr. Yan ang sabi ng mga political strategists. Ano ba talaga? Ano bang plano mo sa bansang ito, Bongbong Marcos? Kasi ang sabi ng iba, ikaw yung tunay na problema ng bansang ito. Nasa iyo po ang problema. Wala po sa gabinete mo. And that is very clear. Okay? Ikaw, nakakalimutan mo yung mga sinasabi mo. Sabi mo, hindi ako for impeachment kay VP Sara. Di ba? Sabi mo. Kasi yung mga kaalyado ko sa House of Representatives hindi nga bumoto for impeachment. Pero yung anak mo, yun ang nangunguna na pumirma doon sa impeachment. So, merong mga ganyan na napapansin po ang mga political expert na ikaw ay nakakalimot sa mga dati mong pinagsasabi. Di ba? Heto pa. Pagkakatalaga kay Nicolas Torre bilang bagong PNP chief ay itong sabi ni Marbil, hindi raw ito reward. Na obvious naman ito, Bongbong Marcos, na reward ito, di ba? Of all the things na ginawa ni Torre during the KOJC, during the yung sa Clark Air Base, so yung inaresto niyo si Tatay Digong, klarong-klaro yun sa mga mata ng taong bayan, di ba? Na si Torre talaga yung nag hands-on doon. Di syempre, parang utang na loob yun, di ba? So wag na tayong magbulan. Sasabihin niyo pa na deserve yan ni Torre kasi magaling si Torre sa kanyang mga performance, not only in the blah blah blah. Yan, ang dami pang palusot ni Marbil yan nga ang sinabi ko, no? Ginawa na ang lahat ni Torre para maging sikat siya. Ginawa niya para mahuli itong si sabi nila nahuli itong si Kibuloy, pero nag-volunteer yun, di ba? Na nag-surrender, pero ang ipinalabas nyo talagang hinuli nyo, di ba?
Pero yung kay ano naman, kay Duterte naman, sabi ninyo, hindi yun mapunta sa ICC kung hindi dahil kay Torre. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, no? Kung hindi nyo binigay yung posisyon na yan ng PNP chief ni Torre, ha? Sobrang lala talaga. Ginawa ng lahat ni Torre, tapos hindi siya ang chief PNP. Di ba? So, awkward rin naman. So, talagang wala kayong lusot dyan, Bongbong Marcos. Talagang ibibigay mo yan kay Torre kahit ano pang sasabihin mo. Di ba? Sabi nga nila, itong batikang broadcaster na si Jay Sonza, he is the biggest problem. Totoo. Ikaw, Bongbong Marcos, ang pinakamalaking problema ng bansa natin. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala sana tayong mga problemang mga ganito. Kasi kung if only ikaw ay magaling na leader, di syempre masarap sana ang buhay ng mga Pilipino ngayon. Di ba? Kaya nga, sabi ko, sana hindi mo na lang ginawa yung courtesy resignation na yan kasi po, natutuklasan tuloy na ikaw yung talagang problema nitong bansa na ito. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin, no? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay muna tayong mag-like and share sa video. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ma-notify ang mga cellphones ninyo kung meron tayong breaking news, bagong uploads, at mismo kung nagla-live tayo, malalaman po ninyo. Okay, kaya mahalaga po na mag-subscribe kayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay, ipapakita ko tong video na ito. Ito yung sinabi ng mga political strategist, no, na ang tunay na reforma at malinaw na direksyon ay medyo malabo po sa ginagawa po ni Bongbong Marcos. Ito. Ipapakita ko sa inyo ang mga ilan sa mga ginagawa ng ating Pangulo na wala talaga, no? Walang direksyon. Ito, play. Sa kabila ng malawakang courtesy resignation ng ilang miyembro ng gabinete ni Bongbong Marcos Jr., iginiit ni political strategist Professor Malut Diquia na hindi ito sapat para masabing may tunay na pagbabago sa pamahalaan. Ayon sa kanya, magulo pa rin ang direksyon ng administrasyon at kulang sa konkretong aksyon para tugunan ang lumalalang krisis sa gobyerno. Si Jane Codnita magpabalita. Alam mo nyo, yan isang mahirap gawin. Walang nakikitang malaking pagbabago ang political strategist na si Professor Malut Diquia sa kabila ng malawakang courtesy resignation na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Sa totoo lang, para lang tayong naglalaro Hindi talaga kaya ni Bongbong Marcos. Yun lang. Hindi ko nga maintindihan bakit itong mga bangag vloggers, itong mga tambaluslos vloggers, hanggang ngayon, hanga sila kay Bongbong Marcos. Pinipilit nilang hahanga sila sa isang tao na it's obvious na ang layo dito sa mga ginagawa ng ating dating Pangulong Duterte. Di ba? It's very obvious. Ano ba? Nagtatanong lang ako, kayo mga vlogger kayo, bayaran ba kayo? Kitang-kita naman natin sobrang, kung sa sa skin pa, sobrang dry. Sobrang dry na dry talaga yung ginagawa ni Bongbong Marcos dito sa Pilipinas. Wala nga mga big ticket projects. Ano yung ginawa niyang mga pagmayayabang niya? 'Di ba lahat namang yung mga proyekto na yun ay sa dating Pangulong Duterte? 'Di ba? Yun lang naman Nagtatlong taon ka na. Nung unang taon, sabi natin,
yung una, yung isang buwan, sabi nyo, bigyan nyo naman ng 3 months kasi isang buwan pa naman eh. Nung umabot na ng 3 months, bigyan nyo naman ng hanggang 6 na buwan. It's too early. Wala pa rin nagawa. Bigyan nyo na ng 1 taon. Wala pa nga 1 taon si Bongbong Marcos. Ang dami nyo nagreklamo. Hanggang ngayon, nagta-3 taon na. Sige nga, i-enumerate nyo kung ano yung nagawa ng Pangulong Bangag. Di ba wala? Sige nga, ano yung pinaka-clear na masasabi natin na yung pinaka matagumpay na programa o proyekto na ginawa ni Bongbong Marcos na mafe-feel ng taong bayan? Sige nga, kayong mga bangag vloggers at mga tambaluslos vloggers. Hindi nyo nga ma-enumerate kasi wala eh. Papogi lang lagi ang ginagawa eh. Concert dito, yung asawa, passion show, concert doon, inuman. O ngayon, magta-3 taon na, it is time na sisingilin ka na namin. Ano ba yung ginagawa mong kay sobrang laking pera na inutang ninyo sa bansang ito, tapos ang daming budget na in-announce ninyo na dito ito, ngayon flood control projects, wala namang nangyari. Sobra pong nakakahiya eh. Ayon kay Professor Tiquia, bagamat marami nang nagbitiw, kapansin-pansin pa rin ang kakulangan ng konkretong reforma, lalo na sa economic team ng administrasyon na anyay may buong akala natin, in-expect natin, yung economic team, siguro ito yung bubuwagin kasi isa ito sa mga reklamo ng taong bayan na wala naman talagang nangyari sa ekonomiya natin. Yun pala, ni-retain niya lahat. Anong kabubuhan yan? Diba? Haharap na issue sa paggamit ng pondo ng bayan. Malawakan yung resignation pero wala ako masyado nakikitang pagbabago. Tingnan nyo. Si Malu Tiquia na yung nagsabi Si Malu Tiquia. Ang hirap kasi sa inyo, yung mga loyalista, nakikinig kayo kay Mike Abe, nakikinig kayo kay Coach Jarrett. Lahat yun, puros yun mga bula na mga yung pinagsasabi. Dito kayo makikinig kay Malu Tiquia, based on science, based on technicalities. Yun ang pagbabasihan, hindi yung pabula lang sa bibig. Di ba? Ito pa. Unang-una doon sa economic team, hindi ako naniniwala na yung economic team dapat mag-remain intact. Bakit? Kasi nakita natin kung paano binastos ang ating General Appropriations Act. Nakita natin kung paano yung blank items. Questionable rin yun, di ba? Hinahanap yun ng taong bayan. What's the answer? Di ba? Wala nga silang konkretong sagot doon. Di ba? Health at ang iba pa mga trust fund na linikom para gamitin sa kung saan. Binatikos din ni Professor Malu Tiquia ang kakulangan sa direksyon at ang paiba-ibang polisiya ng pamahalaan. Yang mga paiba-ibang polisiya, yan ang mga dahilan na yan ang nagpapatunay na magulo ka. Isa kang magulong leader. Magulo yung utak mo. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Kaya pabago-bago yung policy mo. Di ba? Sa nakalipas na 3 taon, ayon sa kanya, hindi sapat na tugunan ang mga problema sa pamamagitan lamang ng mga resignation o courtesy resignation. Anya, akala niya siguro yung mga resignation na yan ay mauuto niya ang taong bayan. Hindi. Marunong na ang taong bayan. Alam na ng taong bayan. Ayaw na magpabudol ng taong bayan sa mga ganyan. Nafi-feel mo, Bongbong Marcos, na through this election, yun yung pinagbabasihan mo na bumagsak ka talaga. Now, if you want na babalik yung tiwala ng taong bayan sa'yo, mag-perform ka yung katotohanan.
Hindi yung kadramahan mo yung mga resignation. Hindi madadala yung tao doon. Diyan mo talaga makikita kung sino yung leader na may malasakit sa taong bayan. Kasi if only ang isang leader ay totoong may malasakit, ang daming magagawa eh. Kaya lang, ikaw Bongbong Marcos, no? Ano bang itawag namin sa iyo? Tamad? Tamad ka ba? Ang tunay na kailangan ay mga programang tuloy-tuloy, may malinaw na layunin at may direksyong sinusundan. Wala ka direksyon. Maintindihan dito sa administrasyong ito. Wala bang nag-take note ng sinabi niya from day 1 hanggang ngayon? There is no stability, no predictability, no certainty. Wala. Under this administration for the past 3 years. Ito bang mga palliative na... For the past 3 years, Malutikia, come and go lang. Hayaan na si Batman kung saan tayo patungo. Ganun. Para tayong barko na walang captain. Ha? Para tayong barkong walang kapitan. Siguro sabog yung kapitan natin eh. Lutang siguro yung kapitan natin. Hindi natin alam kung saan tayo patungo nito. Yun ang katotohanan. Hindi kagaya ng panahon ni former President Duterte. Tell me if I'm biased, pero sa simulat sa poll, nung pag-start ng umupo ni former President Duterte, alam na natin kung saan tayo patungo. Alam na natin kung saan yung direksyon niya. Sabi niya, within 6 months, gugurgurin yung mga nagbebenta ng mga bawal na gamot na yan. 'Di ba? At the end of the day, kitang-kita natin yung resulta. 'Di ba? Yun lang mga kalaban ng mga Duterte ang nagrereklamo. Window dressing na may resignation, courtesy resignation, palawak ng palawak. Is that the answer? The answer is to launch your programs, to push through with the flagships. Correct. And plug on. Samantala, sa kabila ng mga pahayag ni Marcos matapos ang eleksyon, nananatiling malaking issue sa kanyang administrasyon ang usapin ng komunikasyon at kredibilidad. Marami na rin ang nakakapuna na magkaibang sinasabi at ginagawa ng Pangulo. Diba? Number 1 rin yun na problema natin. Ngayon, hindi na tayo masyadong naniniwala sa kanyang mga pinagsasabi. Kasi proven and tested na natin yan na kung ano yung sinasabi niya ay talagang kakaiba sa kanyang mga tunay na ginagawa in action. 'Di ba? So, lahat ng mga sinasabi niya ngayon, paano tayo maniniwala na diyan? 'Di ba? Yung sinabi niya na, watch how will I retain it? 'Di ba? Yung patungkol sa bigas, iutot mo Bongbong Marcos. Bago ka magmamayabang diyan, gawin mo muna. Uri ng Janus-faced leadership na nagdudulot ng pagkalito at kawalang katiyakan sa mga ipinatutupad na pulisiya. Ako'y nalulungkot kasi 3 taon na tayong ganyan eh. Yan Janus-faced na sinasabi mo, lahat diverse. Huwag kang malulungkot na 3 taon lang Malutikia. Hanggang 6 na taon na ito. Ha? Dapat na nating we will used to it. Okay? That's the word. We should be used to it. Hindi ko alam kung siya ba yung solusyon ng problema o siya talaga yung source of problem. Di ba? So, nasaan ang presidente dyan? At kung titingnan mo yung problema nitong administration, it all boils down to communication. Dahil dito, hinimok ni Professor Tiquia si Marcos Jr. na itigil na ang puro salita at simulan ang konkretong aksyon sa pamamagitan ng maayos at malinaw na pakikipag-ugnayan sa kanyang gabinete. I would suggest to the president to stop talking and start moving. Correct. And start getting on the ground and start convincing his cabinet. Alam mo Bongbong Marcos, ihinto mo na yung magpapa-interview ka tapos ipapaasa mo yung taong bayan sa kung ano yung gagawin mo. Ikaw, mag-focus ka na lang, di ba?
Huwag mo nang intindihin yung mga tanong ng media patungkol sa mga Duterte. Huwag mo nang intindihin yung mga kritiko. Kung hindi, mag-focus ka kung saan tayo patungo. Dapat may direksyon ka. Paano? Meron ka pang vlog. Sa YouTube, may vlog ka pa. Di ko alam kung scripted ba yun. Obvious naman na very scripted. Akala mo siguro madadala mo sa drama ang taong bayan. Noon yun eh. Buti kung 2022 pa ngayon, madadala talaga kami sa script mo. Kasi master mo na yung pambubudol mo eh. Ngayon, ang tao na nabudol na, kahit anong sabihin mo pa, kahit totoo pa yung sasabihin mo, hindi na yan maniniwala sa'yo. Mahirap na yan eh. Mahirap na ibalik yung trust. Let's move. The moment he opens his mouth, people are scratching their head. Correct. So once and for all, ako ang suggestion ko, once and for all, can you sit down with your team and define your communication lines and define the messaging you want to do? Ito si Jane Conita, inyong citizen correspondent, nag-uula. Diba? Tama si Maluti Kia. Maybe it's time for you, Bongbong Marcos, na you have to concentrate on your cabinet members. You explain, pag-usapan nyo kung saan kayo nagkulang and kung saan yung medyo root of the problem, yun ang banatan nyo. Simple lang yun eh. Pero yun nga, yung gabinete mo hindi rin matatakot sa iyo. Kasi sabi nga nila, weak leader ka. Saan tutungo yung bansa natin? Hindi nga sila takot sa iyo. 'Di ba? Bahala na. Basta ikaw, sobrang sira na yung pangalan mo. Tapos ito pa, itinalaga mo pa si Torre na bilang Chief PNP. Akala mo na itong pagbigay mo kay Torre ng bilang Chief PNP is reward mo ito kay Torre? Hindi. Mas lalong babagsak ang rating niyo dito, Bongbong Marcos. Wala bang nakapag-advise sa iyo dyan? Ito, panoorin nyo Ang sa akin lang talaga, lahat naman ng general sa atin magagaling. Magaling si Nix, magaling. Maybe lahat ng general magaling raw. Magaling? Pero tumataas yung krimen? Magaling? Pero ang tao ay natatakot? Dahil sabi nila hindi sila secure? Saka mo na sabihin magaling Marbel kung wala na yung droga, bababa na yung listahan ng krimen. Walang magaling. Huwag kang magbanggit ng magaling unless zero crime rate na. Bakit nakaya ng ibang bansa ng zero crime rate? Tayo dito sa Pilipinas hindi. Ibig sabihin hindi kayo magaling. kita niya na ito yung kailangan natin for this event. Hindi siya as a reward because capable naman yung tao talaga. Hindi siya reward. Anong tawag mo doon? Utang na loob. Reward pa rin yun. Hindi political accommodation ang ginawang pagpili kay Criminal Investigation and Detection Group o Ay nako, itong Administrasyong Marcos, ang corny naman ninyo na hindi kayo aamin na reward yun kay Torre. So ang sobrang corny ninyo sa totoo lang. Director, Police Major General Nicolas Torre III bilang ika-31 pinuno ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, mahusay sa trabaho, may dedikasyon at magaling na opisyal si General Torre. Magaling, may dedikasyon. Yung ginawa niya sa KOJC, ang daming mga paglabag sa batas. Kung ako kung ito, this is my own opinion already. If I will rate Torre, 1 is the lowest, 10 is the highest, siguro 3. Si Torre 3. Hindi siya pasado sa akin. Why? Kasi ang nakikita natin sa kanya, kayabangan magulo. Bagsak siya sa akin.
Yung sa KOJC, merong namatay, di ba? Yan ba ay magaling na ano? Kung magaling ka na general, gumawa ka ng operation na sa isang araw lang, masosolve mo yung operation na walang gulo, walang nasasaktan, at higit sa lahat, nag-follow tayo ng procedure sa rule of law. Di ba? Si Torre, ilang days natapos yung KOJC. Yung kay former President Duterte, o sige, isang araw. Pero dumaan ba sa rule of law? Dumaan ba sa tamang procedure? Wala, questionable. Umabot pa ng Senado. Tapos sasabihin mo, may dedication, magaling. Sino ang nagbulahan? Kayo-kayo lang ang nagbubulahan dyan. Si Torre po, o sige, masaya na si Torre na naging chief PNP siya. Pero buong mga Pilipino, taong bansa, galit na galit siya, galit na galit sa kanya. Ikaw ba matutuwa dyan, Torre? Hindi yan. Akala mo siguro naging chief PNP ka, achievement mo na yan? Hindi. Sabi ng isang isang pare, yung mga title ninyo, baliwala yung mga title ninyo kung yung pangalan nyo tapos may title ka, President of the Philippines, Chief PNP, General, kung ano-anong mga title nyo na nakalagay dito sa tsapa ninyo, baliwala yan. Baliwala yan kung ang tingin namang ng tao sa inyo, masama kayo. Diba? Baliwala yan. Doon na lang ako sa taong laging bagsak sa eskwela, pero naging presidente ng Pilipinas dahil sa kanyang ugali na may malasakit. Ikaw, Torre, meron ka bang ganyan? Yung ugali mong nakikita ng taong bayan, hambog at mayabang. Mayabang ka lang. Magaling si Nick, he can decide, he can do. So yun sasabi ko, partly but mostly because of the leadership. Yun ang leadership na kailangan natin ngayon. And I guess it's a good decision. Nangingilabot yung katawan kung sinabi niyang yan ang yan yung leader na kailangan natin ngayon. Ay nako. Yan ang leader na kailangan natin ngayon? Na hindi man lang makasolve ng problema ng krimen na tumataas, droga na bumabalik at dumarami. For Christ's sake, Marbil, kung sinabi mong ang droga ay pampahaba, kabubuhan yan. Yan ang ginawa ng presidente natin. Sinabi pa ni General Marbil, nasa prerogative ng Pangulo ang pagpili kung sino ang pinagkakatiwalaan niya para manguna sa PNP. It's the prerogative of the president, but ang sinasabi ko lang, magaling po yung tao. It's pagka nandito ka sa chief PNP, hindi yung anong na-contribute mo how you will lead the big organization. And I guess it's one factor na nakita ng presidente natin na General Torre can lead the... Hindi, ang nakita ni President Marcos, may utang na loob siya kay Torre. Di ba? Ano mang ginawa ni Torre? Lahat ng kaaway ni Bongbong Marcos, hinuli ni Torre. Wala tayong magbulahan, Marvel. Dami mo pang pautot Di ba? May utang na loob siya kay Torre, kaya binigay niya kay Torre yung posisyon na yan. National Police, the 232,000 Philippine National Police. Nang tanungin si General Marbil kung ano ang maipapayo niya kay General Torre matapos na maapektuhan ang buong organisasyon sa bashing mula sa mga netizens, bunsod ng yung mga nakalagay dito sa mga uniform nyo, yung mga tsapa, useless yan lahat kapag yung taong bayan ay galit sa inyo. Esto nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang naging sagot ng general. Kahit anong trabaho na, kahit hindi naman yung former president, kami talaga nahaharas Kahit sinong hulihin mo, talagang yung mga pulis namin, in fairness to the policemen, alam kong sinasakripisyo nyo yung buhay nyo. Pero, wala tayong problema doon sa usaping
kayo po ang nasa front ng mga pag-secure ng ating bansa. Pero nung the day na kumampi kayo sa isang mga politician, doon nawala ang respeto namin, Marbil. Yun lang. Trust for every na ginagawa nila. But remember this, meron kasi warrant yung tao eh. So we have to help yung PCKC to serve the warrant. Yun lang naman po yung katotohanan. Kung na ba siya is part of the natin. Kung talagang totoong may warrant, bakit booking na booking kayo kay Senator Amy Marcos? Di ba? Sagutin nyo muna yung kay Senator Amy Marcos. Bakit kayong lahat dyan, kasali na sa yung mga Rimulya, bakit tamimi kayo? Lahat. Natin. Ako rin naman, buti nga, hindi lang nga kami nababash, nagkakakaso kami. Dagdag ng General, kakibat na sa trabaho ng pulis ang pagharap sa mga kaso. Gaya aniya niya na may mga kasong kakaharapin pagkatapos ng kanyang retirement. We have so many cases right now. I have more or less 30 cases under my shoulder na after retire, marami po akong kaso. But doesn't matter. Kasi ang hirap sa inyo, nangingialam kasi kayo sa away politiko. Away politika. Instead na ang trabaho ninyo is to secure the Filipino people, to secure the Philippine flag, nakikialam kayo eh. Kung alam nyo na ginamit kayo sa isang mga politician para sa kanilang own benefit sa away politika, takot kayo eh. Wala kayong bayag eh. Sana marunong rin kayong tumanggi if sa tingin ninyong mali. Yun ang pagkakamali ninyo eh. Ang pulis sana ay walang kakampihan. Mapresidente ka man ng Pilipinas o isang maninindala ka lang ng isda sa palengke, equal sana yung treatment mo sa lahat. Yun po yung sinugal namin, buhay eh. Buti pa buhay pa kami. Yun yung yun ang hindi nyo nakikita eh. Once you join the Philippine National Police, nandito na po, kabalikat po, yung buhay namin, yung kaso namin. Wala kaming problema dyan. Believe kami dyan sa inyong mga sakripisyo. Pero, sinira nyo lang ang sarili nyong pangalan. Kasi, dyan tayo nagka-problema sa may politicians kayong pinapanigan eh. Yun ang nakikita mo. Kaya nga, minsan nang naawa lang when I see mga policemen natin na talagang struggling sila. Naawa ka ba kay Grijaldo? Anong ginawa mo kay Grijaldo? Si Grijaldo ngayon ay nakakulong. Tinodas ng mga taga Tuwadcom. Wala ka mang ginagawa. Hanggang ngayon nakakulong. Tapos may paawa-awa effect ka pa? Ang kakapal naman ng mukha mo. Si General Marbil ay bababa sa pwesto sa Lunes, June 2, matapos ang mahigit isang taong panunungkulan bilang pinuno ng pambansang pulisya. Leia Ilagan. Ito pa. Pakinggan rin natin itong statement na itong batikang broadcaster na si Jay Sonza. Patungkol po dito sa courtesy resignation na ginawa ni Bongbong Marcos. At sa mga sino ba talaga ang tunay na problema ng bansa na ito? Ayan, i-explain yan ni Jay Sonza. Ayan, makpakinggan natin play. At least inaamin ng presidente na may problema, no? Talagang may problema at he's part of that problem. He's the biggest problem actually. He is the biggest problem. Si Bongbong Marcos ang pinakamalaking problema. Inconsistent ang mga payag po ni BBM kasi nung una sa kanyang interview doon sa isang podcast, tila inaamin niya doon na meron talagang problema, lalo na yung pagpaparamdam sa publiko sa serbisyo ng taong bayan, kasama na rin dyan yung sa peace and order. Tapos meron ding isang panayam kay
Junvic Remulla, na inaamin niya na hindi pwedeng sa record lang, sa talaan lang ng PNP mababa. Dapat tagos ito, ramdam ito ng taong bayan. Tapos sa recent naman na interview sa kanya sa media, itong si BBM ay pinagmamalaki muli yung pagbaba di umano ng krimen batay sa datos po ng pambansang pulisya. At nabanggit mo nga na sampal sa kanila yung inilabas na travel advisory ng Estados Unidos sa pagpapaalala sa kanilang mga citizen na mag-ingat dahil maliban dito sa kidnapping, marami ding mga issue ng nakawan, holdapan at kung ano-ano pang mga... O yan, insulto yan kay Bongbong Marcos. Mas naniniwala siya sa datos ng PNP. Di naman natin alam yung kung saan nila nakuha yung datos na yan eh. Pero nakuha pang i-warning ang mga itong United States, itong Amerika, na itong mga travelers namin galing sa amin, mag-ingat kayo sa bansang Pilipinas. Di ba nakakahiya yun? Klarong-klaro yun, kitang-kita doon sa airport, may advisory na mag-ingat sa Pilipinas. Hindi yun nangyari sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon yan, under the presidency of Bongbong Marcos. Krimen nagaganap po sa bansa. Ito po ay BFF ng Pilipinas at may ironclad na commitment sa Pilipinas. Bakit kaya hindi nila ito imbestigahan at sabihan na, oy, fake news yung pinapakalat ninyo, US? Alam mo, to the credit of Mr. Remulla, Governor Remulla, dati siyang gobernador eh. Alam mo, pag dati kang LGU executive, alam mo kung talagang anong nangyayari on the grounds. And alam niya, umuwi yan sa Cavite, nandun yung anak niya, nandun yung mga kapatid niya. And he knows what is going on on the grounds na hindi pwedeng pagtakpan ng paper report, ng paper survey or study that crime is down, in likewise manner, natutuwa ako dahil at least inaamin ng presidente na may problema, talagang may problema at he's part of that problem. He's the biggest problem actually ng tao kasi walang ibang barometer diyan kasi na masasabi natin except for the actual study made by Pulse Asia where the net trust rating of the president is -10. Malaking problema yon. Now, if the president accept that as a problem and is willing to solve that problem, then good for the country. But the problem is he? Ano ang kanyang balak gawin? Ano ang kanyang steps na gustong gawin? Ito bang pag-appoint pagpo-promote kay Torre ay isang tamang direksyon, a step in the right direction, or it might just exacerbate the situation when people have no trust in the very person he is appointing to lead. Yun ang hindi inisip ni Bongbong Marcos. Ano ang epekto kapag si Torre ang kanyang itinalagang chief PNP? Di ba? Na ang taong bayan galit kay Torre. Somebody to head the peace and order campaign in the country, Kasi if you remember, nung may isang police general na nag-retire, kamakailan lang ang nagsabi, puro politika ang inatupag ng mga leadership sa PNP na biglang lumalala na, harap-harapan na ngayon. Lumalabas na sa kalye yung mga NPA, yung mga terorista na talagang naghahamuna at na dati-dati ay anong tawag nito, naghihinalo na, ngayon ay nabuhayan pa uli, So ito yung mga bagay na dapat tingnan, kasi hindi naman maglalabas, ang isang embahada o gobyerno, foreign government, ng travel advisory, especially extreme dangerous travel advisory sa kanyang mga nationals, unless nakita nila na meron talagang danger para sa kanilang mamamayan na magtungo o naririto na sa bansang Pilipinas, Admar.
Opo, dito naman tayo sa nabanggit mo na una kanina, itong reconciliation. Ayon niya ng reconciliation na may tawag nito, may kondisyon. Ano pong masasabi niyo po? Dito siya yung nagbukas dun sa usapin patungkol sa reconciliation. Ako muna ang magre-react dyan. Natatawa nga ako dito kay Bongbong Marcos eh. Siya yung nag-vlog sa kanyang YouTube channel na handa siya na makipagbati sa mga Duterte, reconciliation. Kung mapapansin mo, wala namang, sino bang kausap mo, Bongbong Marcos? Wala namang binanggit si BP Sara na sang-ayon siya sa reconciliation. Wala namang binanggit na kondisyon ang mga Duterte, except ni Bongo at ni Bato de la Rosa nung sinabi nilang kung totoo kang you are for reconciliation, ibalik mo si Duterte dito sa Pilipinas. Di ba? Oo. Wala ka mang kausap. Ikaw ang nag-open up diyan, Bongbong Marcos. Pero bakit ngayon ikaw rin ang nagsabi na tapusin na natin itong reconciliation kung meron kayong kondisyon? In the first place, wala kang kausap. Kausap mo lang yung sarili mo. Ikaw ang nag-open up sa reconciliation. Wala mang nagsabi sa inyo na ganyan-ganyan yung kondisyon. Hindi man kayo nag-usap ni BP Sara. Pero ikaw rin ang nagtapos sa reconciliation. Ganyan ka ba kabangag na? Diba, natatawa tayo. You open up that, pagkatapos, ikaw rin ang nagsabi na walang kondisyon. Ikaw rin ang nagsabi, tapusin na natin to kung merong kondisyon. Are you talking to yourself? O meron ka bang kausap na hindi namin kita? Hindi namin nakikita? Nakakatawa nga eh. You are talking to a problem that you created na ikaw rin ang nagtapos sa problema. Di ba? Nakakatawa ka eh. Sa totoo lang. Pero para sa kanya, parang gusto niya, ano na lang, forgive and forget. Alam mo, ang problema siya nang humingi. Siya nagbanggit, no? Wala namang, it never came from the other parties, no? Hindi naman si Inday Sara, si Vice President Duterte ang nagsabi niyan. Hindi rin naman ang kampo ni former President Duterte ang nagsabi na they want to reconcile with the Marcoses, no? Siya ang nagbukas sa isang tanong, no? Correct. Sa possibilities. Dahil ang sabi niya, di ba sabi niya, ayaw niya nang may kaaway, ayaw niya nang may kaalitan, no? Gusto niya, yung bang happy-happy lang, di ba? Party-party, happy-happy lang, no? So, nung sinabi niyang, nung narinig ko na sabi niya, hindi, makikipag-reconcile ako, pero wag kayong magbigay ng kondisyon. Eh, syempre, ikaw ang humingi na reconciliation eh. Yung other party will give the condition. Walang reconciliation na walang kondisyon. Anywhere in the world, no? Wala namang ganun eh. Wag na tayong lumayo kahit na sa away na lang na magkasintahan at magsyota o mag-asawa. Palaging may kondisyon yan pag nagre-reconcile. O wag mo nang ulitin ha, okay na ako sa'yo. Diba palaging ganun eh. Hindi naman kaya nga sa previous vlogs natin, sinabi natin, ano ka ba, Bongbong Marcos? Hello, makig-reconcile ka, tapos wala lang? Sa lahat ng ginawa mo, pinaaresto mo si Duterte, after all, wala lang? Reconcile? Sorry for what you have done? Ganon lang? Diba? That's unfair. Bobo ka pala eh. Sige na, patawarin mo na ako. Kalimutan mo na yun. Wala ka na maraming sinasabi. Hindi mo pwede yun. Magagalit lalo yung asawa mo niyan o girlfriend mo, di ba? O yung mister mo. Di ba? Nangaloy niya ka pagkatapos sasabihin mo wala nang kondisyon. Ganun yun eh. Opo, dito naman po sa naging payag din. Doon lang tayo. Yun lang ang point. Okay? So, ano natin ito? I-conclude natin ito. What's the conclusion? Ang conclusion po is the number one problem sa bansang ito, walang iba kundi si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, if gusto kang
uunlad yung bansa natin. If gusto ka na we will move forward, ikaw mismo, you resign. Yun ang pinaka the best solution dyan. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-uusapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Disagree o agree kayo sa akin, walang problema. Ha? Magaling yan, meron tayong argument. Through that, marami tayong natututunan. Okay? So, don't forget i-like at saka i-share itong video natin, ha, para kakalat ito sa taong bayan, and subscribe sa Don Mar TV para lagi kayong updated. Mag-subscribe rin kayo sa second channel natin, Don Mar TV Balitang Totoo. Okay? Meron tayong mga videos doon na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. So, sa mga audience ko sa Don Mar TV, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.